Nabuksan mo po ang mga isipan namin, ang aming puso. Lord, at hayaan niyo po ang banal na Espiritu ang magsalita sa amin at ipaunawa mo po sa amin ang mga bagay na hindi pa namin nauunawaan, Panginoon. At Lord, i-encourage niyo po aming mga kapatid ngayon na mayroong mga kabigatan. Alam namin na ikaw ang Diyos ay tapat, Panginoon. Salamat po, Ama, at gawin niyo pong matabang lupa ang Panginoon ng aming mga puso na ito po ay pagtataminan ng iyong salita. Linisin niyo po kami, patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan upang sa gayon walang hadlang, Panginoon, sa aming pong pagpakikinig. Salamat po, Ama. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Makakaupo na po tayo. Okay, sabihin niyo nga po, ako ay pinagpala ng Diyos. May magandang mangyayari sa akin ngayong araw na to. Amen. Ako'y malaya ng sumunod kay Kristo. Amen. So, there is power in our proclamation. Amen. At dito po sa binababasahin natin, pag-aaralan natin, tutuloy natin, ano na po ba ang pangyayari dito sa buhay ng mga Israelita? Nung nakaraang linggo, sino po nandito? Taas ang kamay. Ayan. So nakita natin doon nung isang linggo na si Lord ang may hawak. Amen. Siya ang may hawak ng ating buhay. Amen. Yun po ba yun? Siya ang may hawak ng buhay natin. Siya ang kumikilos, maipagtitiwala natin sa Kanya ang lahat. Kahit na meron pong mga problemang nangyayari at parang lalong sumasama ang mga pangyayari. Imbis na nangyayari yung kalooban ng Diyos, parang nagiging mas mahirap, parang lalong sumasama ang kalagayan, pero hindi pa po kasi tapos si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord. Amen. Nag-uumpisa pa lang siya, di ba, sa ating buhay. Minsan merong sinagsasabi, kung kailan naman ako naglingkod kay Lord, tsaka naman maraming nangyayari sa akin na mga aberya sa buhay ko. Kung kailan ako naglingkod sa Panginoon, ang asawa ko, lalo namang siyang lumihis ng landas, parang ganon. Kung kailan naman nangyari ito sa akin, kung kailan naman ako naglingkod kay Lord, parang hindi negosyo ko, lalong naging mahirap, tumumal, parang mga ganon. So, ang respond natin talaga dito, sa unang-una, magreklamo, di ba? Katulad ng mga Israelita, alam natin ang ginawa noong nakaraan, di ba? Sinisi nila si Moses. At si Moses, sinisi naman ng Diyos. Diba? Sana hindi mo na lang ako pinadala. Sana hindi na lang nangyari ito. Hindi mo naman sila niligtas. Diba? Akala kasi nila agad-agad. Nagmamadali. Amen. Pero tayo, mayroon tayong pagdadaanan kasi ang target ni Lord, hindi lang ikaw. Malaki kasi ang sakop ng kalooban ng Panginoon. Hindi ikaw, pwedeng yung mga kasama mo sa trabaho, yung mga kasama mo sa bahay. Meron talagang plano ang Panginoon. Kasi tayo selfish no? Tsaka anong nangyayari sa atin? Nearsighted. At sabihin nyo nga, nearsighted. Yung nearsighted, yung malapitan lang ang tingin. Hindi nakikita yung mas malawak. Ito po na picture. So, ngayong umaga, atin pong hingin sa Panginoon na makita natin, di ba, ang mas malawak na larawan at mas malawak na sakop ng pagkilos ng Panginoon, hindi lang sa buhay natin, kundi sa lahat. Amen. Amen po ba? So dito sa sinabi dito ni Lord, sabi ni Yahweh kay Moses, makikita mo ngayon kung anong gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo umalis, ipagtatabuyan pa niya kayo. So, yun, sinasabi ni Lord. Si Lord po kasi, pag gumalaw si Lord, may outcome na, may result. Tayo hindi kasi. Yung pagka tayo pinagpaplano, hindi mo alam kung ano mangyayari. Magtatagumpay kaya yung plano ko o hindi. Pero si Lord, alam niya, tsak niya siya, sigurado na magtatagumpay ang kanyang mga plano. Sa buhay po ba natin, ano-ano ba yung mga hinihiling mo? Ano ba yung mga pangako ng Diyos sa'yo? Maaaring ngayon, meron kang mga bayarin na mga utang na parang, paano kaya mababayaran yun? Kulang yung aking mga sinasahod, kulang nga yung sales ng aking tindahan, o kaya meron po bang ganon? Sino naman dito yung
sa pamilya, paano kaya mangyayari yun na yung anak ko ay maglilingkod kay Lord? Eh ngayon, lulong na lulong siya sa bisyo o kaya napapariwara ang buhay. O paano kaya mangyayari yung gagaling ako? Ito nga, parang lumalala yung aking sakit. Diba? Nakikita, kasi yun ang nakikita natin eh. Puro yung nararamdaman at nakikita. Pero yung pangako ng Panginoon, hindi natin yan nakikita. Ganon din si Moses. Si Moses nakapako ang tingin niya sa sarili niya. Diba? Sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Lahat ng negative, lahat ng kahinaan, parang sinasabi mo, paano mangyayari yun? Ganito lang ako. Hindi nga ako nakapag-aral. Puro nakatingin kasi tayo sa situation. Amen? Pero dapat pala tayo tumingin, pumokus, kanino? Sa gagawin ng Diyos. So makikita natin bakit sino ba si God? Ano ba yung kaya niyang gawin? Amen? Sa ating buhay. So, si Yahweh, sinasabi niya dito, sinabi ni Yahweh kay Moses, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko. Sabihin mo nga sa katabi mo, makikita mo ang gagawin ng Diyos. Kasi meron bang imposible kay Lord? Wala, di ba? Walang imposible sa Kanya. Kaya lang, ready ba tayo? O nananampalataya ka ba sa gagawin niya na yun sa buhay mo? Amen? Sabi dito sa verse 2 hanggang 4, basahin ng mga kalalakihan. 1, 2, 3, go. Ako si Yahweh. Kita ko kina Abraham, Isaac at Jacob bilang makapangyarihang Diyos. Ngunit hindi ako nagpakilala sa kanila sa pangalang Yahweh. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila at nangako akong ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirahan nila noon bilang mga dayuhan. Amen? So dito, si Lord, nagpakilala daw siya. Ngayon kasi si Lord progressive po yung pagpapakilala niya sa atin. Dito, sinabi niya, nagpakita siya kay Abraham. Sino po ba si Abraham? Siya po yung ninuno ng mga Israelita. Diba? Alam natin ang istorya ni Abraham. Siya po ay walang anak. Baog yung kanyang asawa. Pinaalis siya ni Lord sa lupain ng mga Kaldean. Nagbabasa po ba kayo ng Bible? Mahirap maunawaan ang sasabihin ko ngayon pag hindi kayo nagbabasa ng Bible. Pero madali lang pagka nagbabasa kayo ng Bible. Papaalala kasi sa inyo, Lord. So si Abraham from the land of the Chaldeans, pinapunta ni Lord sa lupain na hindi niya alam, sa Canaan land. At sinabi ni Lord sa kanya na siya ay magiging ama ng malaking bansa. At siya po ay pagpapalain at maging pagpapala siya sa lahat ng mga tao. Pero wala po siyang anak noon. At inabot po yun ng 25 years. 75 years nung tinawag si Abraham. Sino dito mga 75 years old? Wala. At nung nangyari po sa kanya, natupad na nagkaanak po siya, 100 years old po siya. So kung tayo po ay nasa 100 years old, wala pa rin po imposible kay Lord. Amen? Magaganap ang pangako niya. At ang pagpapakilala niya dito, makapangyarihan Diyos. Sa ibang salin po noon, El Shaddai. Sabi niyo nga, El Shaddai. Ang ibig sabihin ng El Shaddai, makapangyarihan Diyos. Ibig sabihin, walang imposible sa Kanya. So yun ang pagpapakilala. At hindi pa raw siya nagpapakilala na Yahweh. Ano nga po ibig sabihin ng Yahweh? I am. Di ba? I am that I am. Hindi pa niya yung sinasabi na siya nga. So meron pong progressive revelation. Sa ating buhay, nakilala lang natin ng Diyos, tagapagligtas. Tama? Kaya po tayo nandito ngayon, na born again tayo. Pero hindi pa natin siya nakikilala bilang ating El Shaddai. Hindi pa natin siya nakikilala bilang ang Yahweh ng buhay natin. Sabi ko nga noon, bakit kaya ibang pangalan ni Lord Yahweh? Diba? So may ibig sabihin pala noon, I am. I am means siya ang lahat ng ating kailangan. Amen? Siya na po ang magpapakilala sa'yo. Siya ang provider mo, siya ang healer mo, siya ang deliverer mo, siya ang lahat. Siya ang nagmamahal sa'yo. He is the lover of your soul. He is the one who sacrificed for you and who is faithful and true sa kanyang mga pangako. Amen. So dito po, nagpapakilala siya
kung sino talaga siya. Kaya lang, kailangan munang may mga pagdadaanan ka para makilala mo siya. Paano mo siya makikilala na siya ang healer mo kung hindi ka magkakasakit? Tama ba? Sino po dito may sakit? Siya ang healer mo. At yun ang panghawakan mo. Amen po ba? Siya ang magpapagaling sa'yo. Paano mo malalaman na He is your provider kung hindi ka nagkakaroon ng pangangailangan? Ano? Kaya nga, kailangan mo ng daanan yan. Kaya yung mga pinagdadaanan nyo ngayon, kailangan yan. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan kasi yan eh. Para mahayag si Lord sa'yo. Amen? Magpapakilala siya sa'yo. Kaya lang, maniwala ka para mangyari yun. Amen po ba? Praise God. Sabihin mo nga sa katabi mo, sino ba si Lord para sa'yo? Siguro dati naranasan nyo na siya. Pero ang mahirap, ang tao madaling makalimutan, di ba? Meron tayong sakit na ganyan, nakakalimutan. Nakakalimutan natin ang kaputihan ng Panginoon. Yung ginawa niya sa iyo noon, nakalimutan mo na. Yung mga sagot niya sa mga prayer mo, nakalimutan mo na. Ganon din ang nangyari dito. Kapapakita lang ni Lord kay Moses sa burning bush, di ba? Pagkatapos, nung tinanggihan na siya ng mga Israelita, ay ng paraon, hindi naniwala, nakalimutan na niya yun. Gumawa pa nga sila ng himala sa harapan ng paraon, pero nakalimutan niya si God, makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Kasi depende nga kung ano yung sitwasyon na kinakaharap mo. Nakakatakot. Amen? Nakakatakot po ba ang sitwasyon nyo? Sino po dito nakakatakot ang sitwasyon? Life and death. Na laging gumugulo sa'yo. Ako nga, 1 linggo na po na to eh. Nakakatakot eh. Parang may nakalagan sa dibdib ko. Pero yung una, napagtagumpayan na. Si Miles, nakapasa po siya. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kasi sabi niya, Mami, talaga naman sinasabi ko, papasa ko. Papasa ko. Diba? Yung power of declaration. Amen. Kaya sabi niya, di ba nung naranasan niya pumasa, sabi niya, si Lord lang talaga yun. No, si Lord lang talaga yun. Doon nga, pagka merong himalang nangyari, sabihin mo, si Lord talaga yun. Kitang-kita na siya ang gumawa ng himala. Amen. Kaya pinagdadaanan natin to para sa bandang huli, sabihin mo, si Lord talaga yun. Diba? Thank you, Lord. Di ba? Ganun ang mararanasan natin. Amen. Praise God. So, ang sabi ni Lord, ililigtas ko kayo. Sabi ganun eh. Ibibigay ko sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirahan nila noon bilang mga dayuhan. Sabi ng Diyos kay Yahweh, ako si Yahweh. Sabihin nyo nga, ako si Yahweh. Hindi lang isang beses sinabi ni Lord dito to sa chapter 6. Alam niyo ba, binilang ko, 6 na beses niya sinabi, ako si Yahweh. Ako si Yahweh. No? Ang author ba, makulit ba? Hindi. Pagka sinasabi yung gano'n paulit-ulit, ini-stress ni Lord na siya yun. Ipinapaalam niya, magpapakilala siya sa atin. Amen. Bilang siya si Yahweh. Amen. At tayo ay tinatawag ng Panginoon. At sabi dito, nagpakilala siya, gumawa siya ng kasunduan. Sabihin niyo nga kasunduan. Alam niyo ba si Lord ay God of covenant? Tayo may covenant kay God. Hindi siya sumisira doon sa kasunduan. Amen. Sumira na kayong lahat. Si Lord hindi sisira doon sa kasunduan. Kaya pinapahalagahan niya ang mga covenant. Yung marriage is a covenant. Napakahalaga kay Lord ng covenant. Sagrado yun. Kaya nga kung may naghihiwalay, hindi siya nalulugod kasi ayaw niya yun. Gusto niya tapat ka sa sinumpaan mo. Magdalita ka man, magkasakit ka man, ano man ang kahinaan mo. Diba? Pagtitiisan mo yung covenant. At the end, merong reward ang Diyos sa mga tapat sa kanyang covenant. Amen po ba? Basahin naman ng mga kababaihan. 1, 2, 3, go. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inalipin ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang ginawa kong kasunduan sa kanilang mga ninuno. Kasunduan na naman, no? Kaya ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh. Ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipadarama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay. Parurusahan ko sila at kayo ay palalayain ko mula sa
alipin. Ituturing ko kayong aking sariling bayan at ako ng magiging Diyos ninyo. At makikilala niyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap sa mga Ehipsyo. Pangilan na yon? Pangatlo na po yon. Dadalin, ayan, nawala na kaya. Lupain ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at iyon ang ibibigay ko sa inyo. Ako, si Yahweh. Pangilan na yan, pang-apat. Sinabi ko ito kay Moses sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob at dahil sa matinding kahirapang kanilang dinanas. Amen. So dito po sinasabi ni Lord, ano po, siya ang magliligtas. Makikita nyo ngayon ang aking pagliligtas. Amen. Ano po ang pinangako niya sa bayang Israel na sila po ay ililigtas ng Diyos mula sa pagkaalipin. At ano po ang dahilan? Para po siya ay makilala at ano po, sila ay magiging kanyang bayan at si God ang magiging Diyos nila. Ano pong ibig sabihin nun? Intimacy with God. Ano, that we know God. That we are His people. He is our God. Amen. Yun ang covenant. Tayo ang kanyang bayan, siya ang ating Diyos. Grabe yun na revelation. Ano po ibig sabihin nun? Itinangi ka ng Diyos. Ang Israel, siya ang apple of the eye. Ikaw ang apple of His eye. Amen? Kaya wag mo sabihin, nakalimutan na yata ako ng Diyos. Sabi niya dito, hindi ko nakakalimutan ang aking pangako. Sinabi ba niya na para sabihin, oy, ano ko matatandain ako. Hindi ganon. Si Lord ay nagsabi nito dahil gusto niyang patunayan at ipakilala ang kanyang character that He is Yahweh. Amen. He is the I am. At para maging bayan, para iligtas, amen, para ipakita sa mga tao sa mundo na itinatangi niya ang bansang Israel. Itinatangi ka niya. Amen. Between you and your kapitbahay na hindi Christian, ang favor ni Lord na kanino? Sa'yo. Between you and yung kaopisina mo na hindi Christian, na kanino favor? Nasa'yo. Between you and yung negosyante sa tabi mo, na kanino favor? Nasa'yo. Kaya kailangan, paniwalaan mo yun. Tindigan mo yun. Amen po ba? Amen? Kasi ipapakita niya yun. At anong sabi niya? Bibigyan sila ng lupain para hindi na sila pag-alagala kasi alipin nga sila dito. Before that, sila po ay 400 years ago, pag-alagala lang po sila sa ilang walang permanent address. NPA, no permanent address. Diba? Ang mga Israelita. Pero ang sabi ni Lord, ngayon ibibigay ko na sa iyo ang mana nyo, ang lupain, para magiging magkasama na tayo doon. I will dwell within you. At makikita talaga ng lahat ng bansa. Hanggang ngayon, pinagtatanggol ng Diyos ang Israel kahit po galit ang lahat ng mga bansa sa kanila. Paano niya yon ipapadama? Paano gagawin ng Lord ito? Sabi doon kanina sa binasa natin, sa pamamagitan daw ng kanyang kapangyarihan. Ang bigat ng aking kamay. By means of judgment. Ano po, bakit? Ay, nalipin nga po ang kanyang bayan. Kayo po ba? Kung may anak kayo, ang tagal-tagal na pinaparusahan, ginawang slave. Ano ba gagawin nyo para maligtas nyo yung anak nyo? At hindi lang nyo ililigtas ang anak nyo, parurusahan nyo yung alipin sa kanya. Tama po ba? Hindi ka siguro hindi ka siguro mananahimik hanggat hindi yan napaparusahan. Ganon din ang Diyos natin. By His outstretched arms, He will rescue Israel and He will execute judgment sa kanang alipin sa kanya. Amen po sa Israel. Sa mga Ehipsyo na yan. Amen. Praise the Lord. Okay, dito po sa bahagi na to, sa 7 hanggang 9, sinasabi po dito, naiintindihan ng Diyos ang mga Israelita kung bakit nagrereklamo. Kasi sabi ni Lord, nanghihina ang kanilang loob. Sabihin mo sa tabi mo, nanghihina na ba loob mo? Ang hirap nun, yung mahina loob mo. Naranasan ko yun ng 1 linggo eh. Siguro pinaparanas sa akin ni Lord para totoong-totoo yung pagme-message ko ngayon, di ba? Yung para bang natutulala ka. Diba? Parang dapat masaya ako. Tulala ka kasi si Miles nakapasa. Pero tulala pa rin ako.
Para may pinagdadaanan kasi, di ba? Tapos mabigat sa dibdib. Kanina, the joy of the Lord, sabi ko, hindi, the joy of the Lord. Yan, nilakasan ko yung magsasayaw ko di ba? Kasi when you believe, makikita yung dapat sa ano mo. Pero lalabanan mo yung emotion mo. Lalabanan mo yung mga nararamdaman mong bigat. Amen? Ikaw naman ang mamimili. Kung ikaw ay mapapadala doon, manghihina talaga yung loob mo, nakikita pa ng pamilya mo, nanghihina ka ng loob. Ikaw ay nagpursige dyan, pagtapos ikaw nanghihina ng loob. Ano na lang mararamdaman ng kasama mo? Amen ba? Ikaw nagpupursige, tapos ikaw nanghihina ang loob. Ito na nga yung may sakit, tapos ikaw naman yung nanghihina ng loob, ikaw nga yung walang sakit. Amen ba? So kailangan lakasan mo loob mo. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, lakasan mo loob mo. Amen? Lakasan mo loob mo. Talagang para sa atin to mensahe na to di ba? So sabi niya dito, meron akong kasunduan. May covenant tayo. You are a covenant people. Hindi ka lang ordinaryong tao. Amen? Hindi ka, special ka Kaya, naiintindihan naman tayo ni Lord. Sabi dito, ayaw na nilang maniwala dahil pinangnanghina ang loob nila dahil sa matinding kahirapan kanilang dinadanas. Amen? Hindi lang nahihirapan ang loob ng mga Israelita. Katawan physically, hirap. Hirap din ang kalooban. Amen? Kaya matindi po itong pinagdadaanan talaga nila. So gaano ba kalawak ang sakop ng plano ng Diyos? Gaano ba ito kalawak? Para maintindihan po natin. Ang pagliligtas sa atin ng Diyos, ginawa niya ito noong sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sino dito na born again na talaga? Tinanggap mo si Jesus, Lord and Savior. Di ba niligtas ka niya? At yung pagliligtas ni Kristo, nangyari na yon sa atin. Pero kung tayo niligtas ni Lord, di ba, ito dapat kinakanta-kanta natin to, tama? Amazing grace, how sweet the sound. Kinakanta mo yan. Pero yung loob mo naman, bigat na bigat. Tama? Not save a wretch like me. O di ba, pinakanta mo yung pag-ibig ng Diyos. Sineselebrate natin yan every Sunday service. Di ba? Sumigaw tayo sa gala kasi niligtas tayo ng Diyos. Sabi naman nyo naman, Amen! Sabi niyo naman, pero sa loob niyo naman, bigat na bigat kayo dahil may problema kayo. Tama ba? No? Tapos, hindi lang yun, nagko-communion tayo. Yung communion, yun yung remembrance the suffering of the Lord Jesus Christ. Yun ang covenant natin, di ba? So, nag-communion tayo. Pagtasama naman communion, malungkot pa rin. Kasi nga po, hindi pa natin nahahayag sa atin kung sino talaga si God sa ating buhay. Alam mo lang siya, tagapagligtas. Siya ang aking tagapagligtas. Pero nahayag na ba sa'yo? Siya rin ang provider mo, siya rin ang healer mo, siya rin po ang nagdadala-dala ng mga problema natin, siya ang counselor natin. Amen? So ngayon po ipapakilala, gaano ba kalawak ang sakop ng plano ng Panginoon sa ating buhay? Sabi dito sa verse 10, basahin natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Nang muli silang nag-usap, sinabi ni Yahweh kay Moses, punta ka sa Paraon at sabihin mong payagan ng malis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Paraon pa kaya? Ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moises. Ito na naman si Moises, di ba? Inulit-ulit na naman niya. At parang inulit-ulit na naman din ng author. Inulit lang ba ito ng author? Kasi sinabi rin ito sa sa unang chapter sa chapter 3. Inulit lang to. Sabi rin ni Moses, hindi ako marunong magsalita. Tapos, sabi rin ni Lord, pumunta ka sa Paraon, sabihin mo, payagan na umalis ang Israelita. Inulit lang po yan, yung dalawang verse po na yan. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi discouraged pa rin si Moses. Sabihin mo nga sa katabi mo, discouraged ka ba? Kasi nakatingin na naman siya sa sarili niya. Hindi ako marunong magsalita. Kasi ang mission niya, magsasalita kay Paraon. Yan ba? At hindi nakikinig daw ang Israelita. Kung ang Israelita nga, hindi nakikinig si Paraon pa kaya? Hindi ako marunong magsalita. Alam ko na, proven na yon.
Siya na naman, di ba? Siya na naman ang sinisi niya. Ang liit ng tingin niya sa sarili niya. So, wag mo i-focus ang tingin sa sarili. Amen? Wag mo ipo-focus ang tingin mo sa sarili kasi ang sarili mo, pag tiningnan mo, madi-discourage ka lang. Pag tiningnan mo pa yung kasama mo sa bahay, lalo nang di-discourage ka. Ano? Pero pag tumingin ka kay Lord, magiging at peace ka. Amen po ba? Kaya nga focus lang dapat sa gagawin ng Panginoon. Amen. Itong verse verse 28 to 30 sa dulo, ganyan din ang nakalagay eh. Natapos itong chapter 6 na nakatingin pa rin si Moses sa sarili. Kaya nga idinugtong natin yung chapter 7. Ano po? Kasi parang bitin yan, yung chapter 6. So Moses focus on his weaknesses kasi mismo siya, hindi rin niya kilala yung sarili niya. Tingnan mo yung katabi mo. Kasi yung tingin niya sa sarili niya, ang liit. Pero yung tingin ni Lord dyan, conqueror yan. Amen ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, conqueror ka. Ako, conquer mo lahat ng problema mo. Kaya nga niya inalaw yan eh. Si Lord ba nagkamali ba talaga sa pagpili kay Moses? Hindi. Pero kaya lang, si Moses, ang liit-liit ng tingin sa sarili niya. Ako nga din po eh. Sabi ko, yoko na yata magpastor. Hindi yata ako para dyan. Yung asawa ko na lang. Di ko naman yata talaga kaya. Pero ang Panginoon sabi niya, pag tinawag kita, maglingkod ka, maging tapat ka. Bahala ako sa resulta. Di ba? Ang Panginoon ang gagawa nito. Dito sa mga bagay nito, nakalagay, nakasandwich po dyan, genealogy. Ano? Bigla na lang nagbigyan ng genealogy. Ano ba yung genealogy? Yung mga listahan ng angkan at lahi. Ano po? Kasi may kinalaman to sa pagkatawag kay Moses. Okay? So, tingnan natin. Sabi dito sa 13, ngunit sinabi ni Yahweh kay Moses at Aaron, sabihin ninyo sa Israelita at sa Paraon na inatasan ko kayo na ilabas sa Ehipto ang mga Israelita. So ito, iba lang sinasabi ni Lord. Ang sinasabi na ni Lord dito, inatasan ko kayo. So, ipinapaalala ni Lord na hindi naman kayo, ako ang nagbigay sa inyo ng command. Hindi kayo ang magpapalabas sa Israelita, ako ang nagbigay sa inyo ng utos. Amen? Para ang Israelita ay lumaya sa pagkakaalipin sa Egypt. So, kanino daw authority? Kay God. Kaya kung ikaw ay pinapasugo ng Panginoon, may pinapagawa siya sa'yo, hindi ikaw, representative ka lang. Sino dapat ang pagtiwalaan mo? Si God. Kasi siya yung nagbigay sa'yo ng authority. Amen po ba? Kaya kung ikaw, kung ano man ang gagawin sa'yo ng mga tao, hindi sa'yo ginagawa yon. Kanino nila ginawa yon? Sa Diyos. Kung inire-reject ka nila, hindi nila sa'yo ginawa yon, ginawa niyan sa Diyos. Yun ang sinabi ni Jesus Christ, di ba? Kung ako nga na Panginoon, hindi nila pinaniniwalaan, kayo pa kaya ng mga alagad ko. Kung ako ay pinipersecute, kayo din ipipersecute. Ano po, yun ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. So dito sa 14, ito na po ang mga genealogy. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Ito ang mga puno ng pinagmulang angkan ni na Moses at Aaron. Nang kay Ruben na siyang panganay ni Israel. Si Israel, si Jacob yun ay sina Enoch, Palu, Hezron at Carmi. Ang kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Zohar at Saul na anak ng isang Kananeya. Ang kay Levi naman ay si Gershon, Kohat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 na taon. Ang naging anak naman ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang kay Kohat naman ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng 130 na taon. Naging anak ni Merari sina Mahal-hali at Musi. Ito ang angkan sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Josebed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 years.
naging anak ni Isar, sina Korah, Nepheg at Zikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sina Misael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth, na kapatid ni Naason at anak ni Aminadab. Naging anak nila si Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Korah ay sina Asir, Elkana at Abishap. Ito ang mga angkan na lipi ni Korah. Napangasawa ni Eleazar ang anak ni Aaron na anak ni Putiel at naging anak nila si Pinehas. Ito ang mga apuno ng angkan ng mga Levita ayon sa kani-kanilang lipi. Sina Aaron at Moses ang inutusan ni Yahweh na manguna sa Israel upang mailabas sila sa Ehipto ayon sa kani-kanilang lipi. Amen. Ayaw natin basahin yung ganyan, di ba? Anak ni ganito. Anong pakinala? Ano anak ni ganyan? Pero alam nyo, kahit mahirap bagbigkasin yung mga pangalan niya, merong dahilan si Lord. Sinasabi na talaga dito that si Moses at si Aaron, lipi yan ng Israel, kababayan nyo yan. At sila ay buhat sa angkan na Levi. Sino po ba yung si Levi? Siya po yung naatasan na ang kanyang angkan ang maglilingkod kay Yahweh bilang mga pare. Ano? So si Lord ba nagkamali? Hindi. Saktong-sakto, di ba? Lahi ni Levi. Sabihin nyo nga, Levi. Mga Levites, Levita. Ano po, sila po yung naglilingkod sa templo. At sila po ang tinawag ni Lord, Aaron and Moses. So, at sinabi niya uli dito, di ba? Sila ang inutusan ni Yahweh na manguna sa Israel. So si Lord, ikinukonfirm niya po dito ang pagkakatawag niya kay Moses. Baka tayo po ay sa bahaging ito, kung hindi mo pa nabasa yung buong Exodus. Baka tayo din, totoo kayang tinawag ni Lord si Moses? Totoo kaya, ba't ka na ng attitude, di ba? Lagi na lang sinasabi, hindi po ako marunong magsalita. No? Pero dito, pati sa atin na magbabasa, ipinapakita ng Panginoon ang pagkakatawag niya. That legit. Di ba kayo, pag umibili kayo ng produkto, ano ginagawa niyo? Sine-check niyo. Legit kaya yon? Baka scammer to, di ba? Pagka kayo ay magbubuk po ng hotel or bahay, sa Baguio, tinitingnan niyo lahat ng mga reviews. Tama po ba? Minsan tinatawagan niyo pa. Sabi ko, tatawagan kita, ipakita mo sa akin. Magbibideo tayo. Diba? Kasi titingnan ko kung talagang legit. Kasi kung hindi, magbubook ka, marami nang scam, nagbook ka, ala pala yun. Nagbayad ka na, nag-down payment ka na. So anong ginagawa dito ng Panginoon? Nagbibigay siya ng mga pruweba. Nagbibigay siya ng mga ebidensya na talagang tinawag niya si Moses. Tayo kaya, ano kaya genealogy natin? Naisip niyo na ba yun? Sa kaya ang mga ninuno ko, ano kaya ang ginawa nila noon? Meron kayo nakipag-covenant sa kanila kay Lord? O baka may nakipag-covenant sa kanila kay Satanas? Di ba? Hindi natin alam. At sino kaya doon nang nanalangin? Ang alam ko yung lolo ko nananalangin para sa akin. Kasi siya yung nakakilala kay Lord. Hindi siya nag-church, pero nagbabasa siya ng Bible. Kasi putol yung paa niya. At tinatawag niya ako, pinagpe-pray niya ako. Nung hindi ko alam, ganyan ako. Siguro, hindi niya nilalakas, di ba? Pero pinagpe-pray niya. Binigyan niya pa ako ng Bible. So, merong kasing covenant yung ating mga ninuno sa Diyos. At ito ang lahi ni Moses and Aaron. Galing sila sa lipi ni Levi, na anak ni Jacob, na anak ni Isaac, na anak ni Abraham. Tama ba? Okay, so sila ay kaparte doon sa covenant. Alam niyo yung covenant kasi it will go down to your generation. Kung nangako ang Panginoon sa'yo, nangangako rin siya sa iyong mga henerasyon. Kung nagkasala si Adan, nung Wednesday ng topic namin, nagkasala si Adan, nire-represent niya ang humanity, lahat tayo nasumpa dahil sa kanyang kasalanan. Amen. So ganun, makipag-deal po si Lord sa atin. Okay? So gaano ba ito kalawak? Hindi lang sa kanilang henerasyon, nangako ang Panginoon, nangako ang Diyos sa mga susunod na henerasyon, kaya kailangang iligtas ang Israel from slavery.
Amen? Hindi pwedeng hindi sila maliligtas sapagkat nangako ang Panginoon, bibigyan sila ng lupain. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, nangako si Lord sa'yo. Hindi lang sa'yo, sa mga susunod na henerasyon mo. Ganun yun, di ba? Grabe pala si Lord. Kaya wag mo lang isipin yung sarili mo ngayon. Huwag kang panghinaan ng loob kasi nakataya dito ang mga susunod na generation. Amen ba? Pag ikaw na backslide ngayon, ano mangyayari sa mga susunod na generation mo? Pag ikaw pinanghinaan ng loob ngayon, ano mangyayari doon sa susunod na generation mo? So, God is faithful. At alam natin, si Moses, hindi nga sumusunod sa covenant, pero ang Diyos pa rin ang gumawa. Ginamit niya si Zipporah, di ba? Tinuli yung kanyang mga anak, kasi hindi niya tinuli yung kanyang mga anak. Okay, God will continue doing and being faithful sa atin. Okay, sinabi rin dito si Nadab at Abihu, kilala nyo ba sila? Sila yung namatay dahil nag-offer ng strange fire kay Lord. At pagtas kilala nyo ba, natapos dito sa, kay Pinehas. Ayan si Pinehas. Kilala niyo ba si Pinehas? Si Pinehas ang nag-execute ng judgment na ang mga Israelita ay sumuway kay Lord at naglagay ng mga immorality, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At yung tao na nagdala ng babae doon sa kampo, pinatay niya, sinibat po niya, tinuhog niya. Diba? At sabi doon, in-execute niya ang galit ko, sabi ni Lord. No? So yung pagpatay pala, depende. No? Kung unutos ba yun ng Diyos o hindi, di ba? Kasi yung pinatay nga pero si Pinehas, siya po ang pinangakuan ni Lord na hindi mawawala sa kanyang lahi ang pagiging priest dahil sa kanyang ginawa. Ang isang priest po ang nag-i-intercede. Amen? At yun po ang ginawa ni Jesus Christ. Amen? Si Jesus ay priest. Siya po ang ating intercessor. Amen? Pero hindi siya galing sa lahi ni Levi. Saan siya galing? Lahi ni Judah. No, tingnan nyo ang mga gospel, may genealogy. Kaya basahin nyo na yon. Ano, basahin nyo po yung genealogy, huwag nyo lampasan. Kasi makikita nyo doon, tapat ang Diyos sa kanyang mga prophecy. Ano, na ang lahi ni Judah, diyan manggagaling ang king forever. At ginawa po ng Panginoon yon. So kung ginawa ng Diyos yun, from generation to generation, hindi pa niya kayang gawin yun sa'yo? Ang pangako ng Panginoon sa'yo. Amen ba? Nakikita po ba natin? Kaya wag mong mamaliitin yung sarili mo. Sabihin mo sa katabi mo, wag mong kaawaan ang sarili mo. Tingnan mo ang sarili mo kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Amen? Conqueror ka. Ikaw ang pinangakuan. Amen? Dahil kay Abraham, tayo po ang naging lahi po ng mga tunay na lahi ng Israel. Yung mga Israelita ngayon, hindi lahat sa kanila nakakakilala kay Jesus. Sino ngayon ang tunay na lahi ng Israel? Tayo na nakakilala sa Panginoon. Palakpakan nga po natin ang Diyos. So nagkaroon na ng legitimacy check. Pero alam nyo ba, ang mga Israelita, they keep on rebelling against Moses for the next 40 years. Akala mo, natapos na doon, ano? Napalaya na sila. Pero nung nasa ilang pa rin sila, nagre-rebelde pa rin sila kay Moses. Ganun po ang mga Israelita, tayong mga tao, ganun, hindi lang sila. Kundi tayo, di ba? Nakakalimutan kasi natin, tumawid na nga sila sa dagat. No, fast forward, tumawid sila sa dagat. Namatay ang lahat ng mga panganay ng mga Egyptian, pati na yung crown prince. Tapos, tumawid sila sa dagat, nahati po yun. Pero nung nandun na sila sa ilang, reklamo pa rin po sila na reklamo kay Moses. Hindi sila kay Moses nagreklamo sa Diyos. Kasi ang hirap tanggalin ng mga mindset na 400 years ay kinalakihan nila sa Egypt. Tayo din po, di ba? Galing tayo sa sanlibutan. Ang hirap tanggalin ng mga mindset natin na yan. Mga vision na yan, ang hirap tanggalin. Pero di ba, linggo-linggo nandito tayo, nakikinig tayo. Araw-araw pinagbabasa tayo ng Bible para mabago ang kaisipan. Basahin natin ang Old Testament, ang New Testament para makita natin kung paano ang Diyos naging tapat.
at paano ang dapat na iasal natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga covenant people ng Diyos. So ang Panginoon ay malawak ang kanyang plano. No, malawak. Hindi lang doon at hindi lang ngayon sa panahon natin. Kung ngayon meron kang pinagdadaanan, hindi lang ngayon yan. Ang Panginoon ipapakita niya sa'yo, kailangan lang kasi maniwala ka. Kasi para pag nakita mo ngayon yan, ipapasa mo yan sa next gen. Alam ba anak? Talagang hirap na hirap ang buhay natin noon. Pero talagang naglingkod ako kay Lord. Nananampalataya ako kasi wala nga tayong pambayad noon ng kuryente. Alam mo, mapuputulan na nga tayo. Pero alam mo ba, nang nanalangin ako kay Lord, ang Panginoon, siya ang nagbigay. Papasa mo yun, di ba? Sa next generation. And they will see the glory of God. At yung next generation natin, makikilala nila si Lord. Iyon ang Diyos ng nanay ko. Si God, si Jesus, Diyos ng tatay ko, buhay ang Diyos ng mga magulang ko. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Amen. Si Jesus, siya ang priest according to the line of Melchizedek. Sino ba si Melchizedek? Nung panahon ni Abraham, may pare. Pangalan niya Melchizedek, hari ng Salem, hari ng kapayapaan. Si Abraham, nung po siya nanalo po sa digmaan, lahat ng kanyang nasamsam po sa gera, binigay po niya yung 10% doon kay Melchizedek. Nag-ika po, diba? Doon pa lang, wala pa po ang batas ni Moses. So ito po si Melchizedek, yung po ang pagiging pari ng Panginoong Hesukristo natin. Hindi siya ipinanganak sa lahi ng mga Libita, pero siya po ay tinawag na priest ng kataas-asang Panginoon Diyos. Amen po ba? So kilala niyo na po si Melchizedek. Sabi po dito sa Philippians chapter 2:11, at ang lahat ay magpapayag na si Jesucristo ay Panginoon sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen? Si Jesus Christ ang dakilang pare. Siya ang high priest in the order of Melchizedek. At ang Panginoon, siya po ay nangako dito na ang lahat daw ay luluhod, lahat ng tuduluhod at lahat ay magpapayag na si Jesus ang Panginoon. Jesus is Lord. Sa ikaluwalhatian ng Panginoon. Amen. Ano kaya ang mangyayari pagka naniwala tayo? Ano kaya ang mangyayari pagka po gumawa na ang Panginoon? Ano ang mangyayari? Amen. So ano ang mangyayari pag gumawa na ang Diyos? Sabi sa Exodus 6:1, ulitin natin yung kanyang sinabi, di ba? Sinabi ni Yahweh kay Moses, makikita mo ngayon kung anong gagawin ko sa Paraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, pagtatabuyan pa niya kayo. Amen. Sabi dito sa Exodus 7:1-5, sinabi ni Yahweh kay Moses, gagawin kitang parang Diyos sa harapan ng Paraon. At ang kapatid mong si Aaron ang magiging tagapagsalita mo, parang propeta. No? Lahat ng sabihin ko sa iyo, sasabihin mo kay Aaron at siya naman ang magsasabi sa Paraon na payagan na kayong umalis sa Ehipto. Ngunit patitigasin ko ang puso ng Paraon at gumawa man ako ng maraming kababalagan sa Ehipto. Amen? Ay hindi siya makikinig sa inyo. Kung magkagayon, ipapadama ko sa kanila ang bigat ng aking kamay, parurusahan ko ang buong Ehipto at ilalabas ko mula roon ang aking hukbo, ang aking bayan, ang mga Israelita, makikilala ng Ehipsyo na ako si Yahweh kapag natikman nila ang bigat ng aking kamay at ilabas ko na ang Ehipto, sa Ehipto ang mga Israelita. So dito pala po ang Panginoon, gagawa siya, hindi lang para makilala siya ng Israel, kundi makilala rin siya ng Egypt, ng mga Ehipsyo, na siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano, at alam natin ng istorya, binasa ko nga ito, binasa ko hanggang chapter 10 uli, binasa ko. Grabe na, amazed talaga ako sa Panginoon, di ba, sa lahat ng ginawa niya. Yung 10 na salot, di ba, pinadala ng Diyos yun. Ang tubig ay naging dugo. Ang daming palaka, ang daming mga niknik, ang daming, tinubuan sila lahat ng mga pigsa. Hindi pa rin talaga sila naniniwala. Bakit? Kasi may ginagawang sobrang
display ang Diyos ng kanyang kapangyarihan. Diba? Kasi inaalala natin yun hanggang ngayon eh. Tama po ba? Tingnan mo yung Holy Week, napapanood ng maraming tao yung 10 Commandments na nahahati po yung dagat. Ngayon, Holy Week, mapapanood po natin yan. So panoorin nyo at makikita mo ang Panginoon Diyos. Kaya nga po si God, nung panahon na yan, nung kumilos po siya, hindi lang para sa mga Israelita. Paglabas kasi nila ng Egypt, marami pa rin silang i-conquer doon ng mga tao. At alam nyo ba, lumabas pa lang sila sa Egypt, takot na yung mga tao doon sa kabila ng disyerto. Amen? Meron na kaya internet noon? Kasi nabalita agad di ba? Mga chismoso mga tao noon, no? Wala pang internet, nababalita na agad. So nabalita sa lahat ng mga kaharian doon, paparating na yung mga Israelita. Ang dinig natin, ibibigay daw sa kanila ng Diyos nila itong lupain na to. So takot na ang mga ibang bayan. Ganon si Lord gumawa. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa mga susunod na generation. Amen? Kaya po, paniwalaan mo ang Panginoon. Pagtiwalaan mo siya, dahil faithful siya na Diyos, He is the great I am. Itong gusto niyang maintindihan natin ngayon. Siya ang dakilang makapangyarihan, nag-iisang Diyos, at siya ang nakakaalam ng mga plano para sa atin. Pagtiwalaan lang natin siya. Amen ba? Dito sinabi na ni Lord kay Moses, kaya ako patitigasin ang puso niya para granding-grande ang kapangyarihan. Kitang-kita na ang Diyos ay buhay, Diyos na makapangyarihan, walang katulad niya. Amen? At siya ang Diyos ng Israel. At makikita mo dito, pag binasa mo, si Moses, unti-unti nagkakaroon ng confidence. Unti-unti tumatapang, nagalit pa nga eh. Galit na galit si Moses. Noong una, mahiyain. Pero nung bandang huli, nagagalit na. Kasi alam na niya yung authority niya. Binaback-upan siya ng kapangyarihan ng langit. Amen? Kaya hindi na siya takot. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, isang araw, maging katulad ka ni Moses. Amen? Matapang na inirepresent mo si God. Kasi ipapakita niya sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon Diyos. Amen? Will Pharaoh bow down? Sabi ng binasa natin kanina, lahat ay magsasabi na si Jesus ang Panginoon. Si Pharaoh po ba ay nagsabi, si Yahweh ang Diyos? Alam niyo, pag binasa niyo yun, makikita niyo sa uli, sasabihin niya yun. No, very exciting. Kung kayo nanonood ng mga telenovela, basahin niyo po. No? Sasabihin ni Paraon, si Yahweh ang Diyos. Amen. Na makapangyarihan sa lahat. Nakita ng mga Israelita. Alam niyo ba, nung umalis sa mga Israelita sa Egypt, sumama pa yung mga Egyptian na iba. Tapos, takot na takot sila, hiningi ng mga Israelita lahat ng mga alahas nila, binigay naman. Pati mga gamit. Nahubaran pati ng mga alahas lahat ng mga Egyptian. At ang mga Israelita, sila po ay lumaya sa pagkaalipin. Pero lumaya nga ba sila? Physically, yes. Pero yung kanilang mindset, alipin pa rin. Kaya kailangan natin makalaya. Amen? Itong mindset na to, ito problema. Sabihin mo sa katay mo, yan. Ito ang problema. ito. Kaya nga kailangan natin magbasa ng Biblia. Amen po ba? So nalaman mo na kung bakit kailangan mo magbasa ng Biblia. Kasi para ma-renew yung mind natin. Amen? So pag nakita natin ito, mahayag ang kapangyarihan ng Panginoon, at kayang-kaya, sa umpisa pa lang ba, kaya na ng Diyos na baguhin yung isipan ng hari? Yes, di ba? Kaya nga niyang patayin lahat yun sa isang iglap lang eh. Pero bakit pa ganun? Merong ganung pangyayari. Kasi para makita at matandaan natin, amen, na hindi mo na makakalimutan na talaga ang Diyos natin makapangyarihan at kaya niyang gawin lahat na itong sinabi niya. The Egyptian will know that Yahweh is God at we will represent this God. Amen, tayo ngayon. Di ba kaya nga malakas ang loob natin? Ako, malakas ang loob ko tumatayo dito kasi binaback upan ng history. Binaback upan ng mga
karanasan, di ba? Binaback up pa ng mga nangyaring pangyayari na pinatutunayan ng Lord, tinupad niya ang kanyang pangako. Amen? Si Jesus Christ napako sa krus ng Kalbaryo, pero sinabi na yon sa Psalms 22. No, basahin niyo Psalms 22. Nandun na po yun. Sa Isaiah 53, nakasulat po yun. Sasabihin ng iba, bakit si God, Diyos ba siya? Bakit siya namatay? Nakasulat yun para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Umiyak siya, di ba? Sinabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Kasi nakasulat doon yun. Tinupad lang niya yun. Yung mga nakasulat sa Biblia. Kasi si Jesus, siya yung talagang nanampalataya. The faith of Jesus Christ is perfect. Amen? Kaya sinunod niya lahat, di ba, ang nakasulat sa Biblia. At naipagwagi niya ang ating kaligtasan. Amen po ba? Ano ngayon ang dapat natin gawin? Anong dapat mong gawin? Sabihin mo sa katabi mo, anong dapat mong gawin? Basahin natin ito. At ginawa ni na Moses at Aaron ang lahat ng inutos ni Yahweh. So dito, ginawa na nila, sumunod na. 80 taon si Moses at 83 taon naman si Aaron nang makipag-usap sila sa Paraon. So ito yung huli, di ba, ng verse natin. So makikita natin, ano ba dapat natin gawin? We must commit ourselves to serve the Lord. Amen? We must have a new commitment to serve God. Kung ikaw ay nang tumamlay ng paglilingkod noon, marami nangyari sa buhay mo, marami ka pa rin dinadaanan ngayon, itong sinasabi ni Lord, ano man ang pinagdadaanan mo, maglingkod ka pa rin. New commitment. Italaga mo yung buhay mo sa Kanya. Tapos sabi, di ba, 80 years old, 83 years old si Aaron, hindi pa huli ang lahat upang sumunod ka kay God. Kahit matanda ka na, ano man na nangyayari sa buhay mo. Kung meron lang kayong problema mag-asawa, ayusin ng Panginoon yan. And believe that God is in charge. He is in charge. Sinasabi natin, He is in control. Minsan yung control na sinasabi mo para gusto mo, lahat, susunod kay Lord, hindi mangyayari yun. Kasi may isip yung mga Amerikano, may sariling isipan yung mga Iranian, yung mga leader ng Islamic regime, hindi naman pwedeng kontrolado lahat ng Panginoon yun. But ano sinasabi dito? God is in charge. Amen? Kumbaga parang siya yung sa lahat ng nangyayari, pumapangit man ang pangyayari, kaya niyang ayusin. Amen ba? Kasi in charge siya. He has the authority. Kahit na may mga maling desisyon pa ang mga tao, kaya niyang ayusin. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw, yung mga mali mong desisyon, kayang ayusin ni Lord dyan. Amen ba? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Because He is in charge. His name is Yahweh. Sabihin mo nga, His name is Yahweh. He is the I am and He will do it. Amen. Gagawin ng Panginoon yon. He will do it. He can do it. And He will do it. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. Amen. Excited ba kayo sa gagawin ng Panginoon? Pero kasi naiisip natin negative, what if hindi mangyari yun? Yun ang iniisip mo. Pero ano sinasabi ni Lord dito, pumokus ka lang sa Kanya. Amen ba? Pumokus ka lang sa Kanya. Ang mga pangangailangan mo, kayang-kayang i-provide ni Lord. Siya may-ari ng langit at lupa. Amen po ba? Huwag kang matakot. There are so many cares and worries na hindi naman kailangan nating dalhin. Dalhin mo lang kay Lord yon sa prayer. Amen po ba? Bigay mo lang lahat sa Panginoon. Surrender everything. So, ano ba yung surrender? Kahit ano pa mangyari dyan, Lord, peaceful ako. Dahil sagot mo ko. Yun po yung surrender. Hindi yung, ay naku, kailangan kong gawin yan. Lord, hindi, ganito dapat gawin. Pinipilit natin yung gusto natin. Pero ang gusto lang pala Panginoon, surrender. Amen. That is the most peaceful position, is the place of surrender to the Lord. Yung kinakanta natin dito, di ba? Sabi, you are the strength of my life. It doesn't matter what may come.
It doesn't matter what may come, ano po, sa aking buhay, kahit ano po, kasi siya ang Diyos ng ating buhay. Amen? Awitan nga natin sa Lord yan. Surrender mo lang sa Panginoon lahat ng mga problema mo. Bigay mo sa Panginoon, kayang-kaya ni Lord. Yung utang mo, kayang-kaya ng bayaran ng Panginoon yun. Utang ng anak mo, kaya ni Lord bayaran. Amen ba? Baka mamaya may gagamitin siya. O hindi mo alam kung ano magiging kapalaran ng mga anak mo. Sila pala yung gagamitin ni Lord. Ano po, ang Diyos gagamit siya ng mga hindi mo ina-expect na mga tao. Pero ano sabi ni Lord kay Moses, sabihin mo kay Paraon, i-declare mo ang salita ng Diyos. Amen? Declare the word of the Lord. Amen? Ano ba sinasabi ni Lord? You are not the tail, you are the head. You're on top and not beneath. Hindi ka mangungutang, ikaw pa magpapautang. Declare it hanggang sa maganap ang pangako ng Panginoon. Amen. Thank you, Lord God. Great are you, Lord. You set my heart ablaze with your holy fire. And I was stand amazed, Lord. And now I stand amazed by your love and favor. Yes, oh God. I don't know where I will be. I don't know what I will do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm forever grateful. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Over all, we will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord. Over all, great are you, Lord. Great are you, Lord. Taas natin mga kamay natin. Over Taas natin mga kamay natin sa all, Panginoon. we will Taas natin declare, mga kamay natin. Lord, you are faithful. Hello, hallelujah. Great are you, Lord. Over all, great Taas po are natin you, mga kamay natin sa Lord. Lord. Taas natin mga kamay natin sa Panginoon. Surrender your life to the Lord. Great are you, Hallelujah. Lord. Yes, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. You are faithful. You are true, oh God. Hallelujah. Hallelujah. You are the strength of my life, Lord, oh you are God. the strength of my life, oh God. Hallelujah, Jesus. So sing. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. Jesus. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on. You are the strength of my life. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. Great are you, You are the strength. You are the strength of my life, Yes, oh God. Lord. You are the strength of my life. It
Doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. I'm holding on to you. I'm holding on to you. Yes, oh God, hallelujah. Manalangin po tayo sa Panginoon. Dare to believe once again. Try to commit once again to the Lord. Itaas mo muli ang buhay mo sa Panginoon. I-commit mo muli sa Kanya na siya ipaglilingkuran mo. Ano man ang mangyayari, hindi natin alam ang nangyayari ngayon sa buong mundo. Hindi natin alam kung kailan tatagal ang digmaan na to. Hindi natin alam kung gaano pakataas ang itataas ng gasolina. Whatever may come, dakilang ating Diyos. Amen po ba? Itaas mo ang papuri mo sa Kanya. Paglingkuran mo siya ng todo at bonggang-bongga. Paniwalaan mo ang Panginoon. Dare to believe once again. Because the Lord, our God, is faithful. Mapapagkatiwala natin sa Kanya yung ating kinabukasan. Amen. Mapapagkatiwala natin sa Kanya yung buhay natin, yung pamilya natin, yung future natin. Because God is an omnipotent God. He is a faithful God. Pinatunayan na niya yung kanyang katapatan, yung kanyang pag-ibig sa iyo nung namamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Wala na siyang dapat pang patunayan sa iyo. You just have to believe. Claim His promises. Amen. Hallelujah. Sundan mo lang. Maglingkod ka kay Lord. Tuloy-tuloy lang ang discipleship. Tuloy-tuloy lang ang pag-serve. Tuloy-tuloy lang ang pangangaral ng mabuting balita. Tuloy-tuloy lang ang paghahanap sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Narito kami ang iyong bahayan, Lord. We dare to believe once again, O God. We commit once again to you, Lord. A new commitment, Panginoon. Hallelujah. Kahit linggo-linggo, magkukumit kami sa iyo, O God. Hallelujah. Kahit minuto, Panginoon, surrender namin sa iyong buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Forgive our sins, O God. Forgive. Lord, kung kami man, Panginoon, nag-alinlangan, natakot, na alam mo lahat ito, Panginoon, nakakatakot, Panginoon, ang humakbang sa pananampalataya. If it is not scary, maybe it's not from you, Lord. Kasi ang kalooban mo talagang nakakatakot. Pero it requires a great faith. Dahil ang sinabi mo, sasamahan mo kami dito, Lord. Ang laban namin ay laban mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At dalangin ko po mga kapatid na ito, palakasin niyo po ang mga pinanghihinaan ng loob, O God. Lord, yakapin niyo po ang mga may mga problema. Hallelujah. Tulungan niyo po, Panginoon, ang nanghihina at inaalipin ng kaaway, Panginoon, sa kanilang mga worry and anxiety. Let the peace of the Lord rule and reign in their hearts. Ang mga kabataan namin, tulungan mo sila, isurrender yung buhay nila sa iyo. Lord, dalangin ko po, Panginoon, i-guide niyo po sila sa tamang landas. Ito aming mga kalalakihan, Panginoon. Sila ang head ng family. Lord, naway sila maging tunay na encouragement sa kanilang mga asawa at mga anak. Na sila ang unang titindig, Panginoon, mananampalataya at susunod sa iyo. Hallelujah. Ganun din po, Panginoon, ng mga asawang babae, Panginoon. Hallelujah. Maging kalakasan sila, Panginoon, ng kanilang mga kabiyak, Panginoon. An encouragement na silang nananalangin, Panginoon, nagiging cheerleader ng kanilang mga asawa. Panginoon, at sino man nung may pinagdadaanan dito, mga problema, may mga sakit karamdaman, pagalingin niyo po lahat, Panginoon, O God. Lord, tulungan mo kaming humawak sa mga pangako mo. Sapat kung kami hindi bibitaw, Panginoon, mararanasan namin, Lord, hallelujah, ang himala mo, Panginoon, at kitang-kita na ikaw nga ang gumawa noon, Panginoon. Ikaw lang ang gumagawa, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po at sa iyo lang ang kapurihan. Sa iyo lang, Panginoon, ang kaluwalhatian. Thank you, Lord. Hallelujah. We believe that you are in charge. Hindi lang sa buhay namin, kundi sa buhay ng bawat Pilipino at sa buhay ng mga tao sa buong daigdig, O God. You are still in charge, Lord. Maraming salamat po.
we commit and we trust you. Thank you, Lord, for your peace that is surpassing every understanding. Sa iyo po ang kapurihan pa, salamat. In Jesus' name we pray. Amen at amen. Malakas sa hallelujah para kay Lord. Hallelujah! Amen. Thank you, Jesus. Ako po na po tayo. Tinatawagan ko po yung exhorter sa giving bago mag-grouping. Kasi marami nang lumalabas. Giving po muna tayo, okay? Ayun. Wala po, Sister Judy. Pakilagay nga po yung hindi ako kasi yung tatayo dito eh. Bigla, lang, naatasan lang po. Ayan. So, are you happy? Sana receive nyo. Galing kay Lord. At ito pa po, maganda po ito, ano po? Sabi po rito sa Mark 12:41 to 44, and he sat down opposite the treasury and watched the people putting money into the offering box. Sino po yung nakaupo na nakalagay dyan? Si Jesus po yun, nandun siya. No? Ito po ay, nung siya po ay nandito pa po sa lupa, nagkatawang tao, so mapasok po siya sa temple. Many rich people put in large sums, and a poor widow came and put into small copper coins which make a penny. And he called his disciples to him and said to them, "Truly I say to you, this poor widow has put in more than all those who are contributing to the offering box, for they all contributed out of their abundance. But she, out of her poverty, has put in everything she had, all she had to live on." So dito po, nasa tithes and offering po, no? Nakita po natin dito, ang Panginoong Jesus, nung time na ito, sa Mark 12:41 to 44, nandoon po siya sa loob ng temple. At tinitingnan po niya ang lahat po ng naglalagay sa offering box. No? Kung sa Tagalog po ito, maintindihan niyo pong mabuti. So ito po, meron pong mayayaman, naglagay po ng sabi rito, out of abundance. Ibig pong sabihin, yung kanilang sobra-sobra lang, no, yung mayayaman. Wala po sa puso nila kung ano po talaga yung dapat nilang ibigay sa Panginoon. Pero meron po dong poor widow, yung balo po, sabi po dyan, na nung time na yon nakita ng Panginoong Jesus na inilagay yung natitira. Yun na lang po ang last coin. Yung last penny niya, yung pera na nasa kanyang bag. Inilagay niya po yon ng buong buo sa kanyang puso na may pagtitiwala sa Panginoon dahil nasa time po ng giving, ng tithes and offering. So wala po siyang pagdududa na yung pong natitirang pera niya na pwede niya pa pong ibili, no, sa kanyang pag nagutom siya, hindi niya po yon inalintana. Kumbaga po, nandun po yung heart niya out of kanyang poverty, yung kahirapan. Sabi po dyan, out of her poverty. No? 20 tao po yung pinakita rito, yung mayayaman at po itong widow. So nakikita pala ni Jesus, andito siya ngayon. Sabihin nyo, andyan pala si Jesus ngayon. Nakikita po kung paano po tayo maglagay ng ating tithes and offering na talagang we trust Him. Kagaya nga sabi ni Pastora Susan, pataas ng pataas ang bilihin dahil nga po sa pagtaas ng gasolina. So, andun pa po ba yung trust natin at yung puso natin na magbigay para sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. Sabi nga po dito, yung dalawang natitirang coins ng babae nato, ibinigay niya ng buong pagtitiwala sa Panginoon. Dahil maliit na halaga, wala pong magagawa dito yun eh. Kung ibibigay po natin, hindi po makakabili yun ng isang upuan para sa temple. Pero ang nakita po ng Panginoon doon, yung heart niya na all out to give to the Lord. Palakpakan nga po natin si Lord. Are you ready ba na magbigay